Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Muna sa ating mga kasama, sa ating chairperson ng Committee on Accreditation ng CSO, si Konsehala Team. Okay, si Konsehala Richard at sa Salgari. Magandang salamat po at maaga po tayo lahat. Medyo bibilisan lang po natin kasi may grant pa sa'yo po mamaya. So at 2 o'clock yata. So we have to make this a little faster. As nasabi po ni Konsehala Team, maya-maya po dadating ng ibang konsehal, si Mayor, para sila ang mag-award ng ating mga certificates. Mapaintay nila mo ng konti. Okay. Nagkita-kita po ulit tayo after 3 years. Kasi after the end of term ng ating mga nanungkulan, nagkakapuli tayo ng selection ng CSOs. This is part of the process para ma-ensure na ang mga partners natin from the grassroots, particularly mga CSO, ay maging kaakibat ng city government doon sa mga programa at mga gusto gawin na programa ng national government, tsaka local government. So ito po yung, mamaya na po yung award ng certificates at mabalik tayo po natin ang ating program. Okay, next slide. We are guided by Memorandum Circular 2025-60 issued and pinirmahan po yan, binigay po sa atin noong pong June 23, 2025. So ito po yung pinakabagong guidelines sa accreditation of CSOs. Title po niya ay Guidelines on the Accreditation of Civil Society Organizations and Selection of Representatives to the Local Special Bodies. Meron pong 4 na local special bodies na kailangan mag-elect o pumili tayo na kung saan kayo magiging miyembro. Yan po yung Local Development Council. Ikalawa po ay Local School Board. Ikalata po ay Local Health Board. At ang panghuli po ay ating Local Peace and Order Council. So 4 po yan. Next slide. Okay, tingnan po natin dapat ako ano po ng mga nangyari dapat sa atin. Ano po, medyo, sa totoo lang po yung ginagawa natin, medyo delayed na po tayo. Pero yung ginagawa na po natin ng paraan para makasunod po rin tayo sa policy ng national government. But we are guided by these guidelines. Ano po. So, supposedly po, yung posting ng inventory schedule and existing list of CSOs, yun po ay ginawa at pinost po ng ating planning office noong first week of July. Tapos po, nagkaroon po ng inventory na ginawa between first week and the second week of July. So, hinanap po kung anong mga existing na CSO meron sa ating city. And then, nagkaroon po ng posting of draft updated list of CSOs and verification of CSO information. Kasi po, meron po mga CSO na wala na, nag-dissolve na yung mga organizations nila. Kaya po nagkaroon po ng validation at verification na existence sa mga CSO natin. And that happened in the 3rd and 4th week of July. So, ang gumawa rin po niya ng ating planning office. And then, nagkaroon po ng posting ng final updated directory of CSOs. So, may initial po muna na draft ng CSOs. At base po sa lahat at sa draft na yan, nagprendahan po kayo ng sulat o invitation para po sa gagawing accreditation ulit. Next slide. Yan. Ang tawag po sa pagpapadala sa sulat yan, tinatawag call for accreditation. So, nagkaroon po tayo ng issuance ng notice of call for accreditation and sending invitations to CSO conference. So, CSO conference po, hindi po natin siya nagawa this time kasi po, ang mga tawagan po natin CSO, yun po naman po ay tatawagin lang kayo para mag-usap lang planning nyo at ang requirements for accreditation. So, medyo hindi na po natin siya muna ginawa. Okay, then conduct of CSO conference, the sufficient requirements. Kayo po ay nagsagot na requirements para sa accreditation. Medyo mahirap-hirap po yung requirements. Sa katunayan po, meron po out of the 90 plus na nagsignify ng intention na magpa-accredit. Meron pa po ilan na hindi pa na-accredit at team na kasi mga kulang po requirements. Pero binigyan na po kayo ng sapat na panahon para po magkaroon po kayo ng pagkakataon para ayusin ang papeles at magpagsabi. With that acknowledge the presence of Consul Martin Ferrer. Wala pa po natin. And then, lahat po
sanggunian through Konsehalan in Perdita. Okay, yan po ay nangyayari between 3rd to 4th week of August. Dahil po sa gusto mapagbigyan kayo ng sanggunian, in-extend po natin yung submission requirements and evaluation or assessment. Kung naman siya, umabot na tayo ng September sa evaluation and assessment. Next slide. Yan. Kaya po, kailangan po natin supposedly magkaroon po tayo ng selection ng representatives sa local special bodies. Ano po yung kailangan po nang gawin? Ang una po, kailangan po nang issue sa notice of meeting and sending invitation to accredited CSOs. So nakalagay po dyan first week of September. Tayo po ay nasa last week ng September, ngayon po lang po kayo natawa kasi nga po, marami po na late sa submission ng papeles. So kapag ibigay po, para po talaga masigurado ang participation ng CSO sa mga nagagawin natin special body, kailangan po may-extend ng konti yung ating submission papel. And then, meeting among accredited CSO, and then ito na ngayon yung ginagawa natin yung reconstitution and convening of the local special bodies. So pag po tayo na po, dahil maapat na special bodies nakakaroon po ng organizational meeting kung saan sama-sama po yung apat na special bodies para magkaintindihan kailan na mag-meeting, sino ang official na representative, etc. So ipapaliwanag po natin later kung mangyayari during the organizational meeting. And then mag-i-issue na po ang ating city mayor ng executive order na binubuo yung ating apat na special bodies na pinarin ko kanina. And then, ang isang magandang feature po ngayon ng ating programa ay yung po Capacity Development Program for CSO. Kasi po madalas, pag po nabuo na ito ng mga CSOs, hindi na po nila alam, hindi nyo na po alam kung ano susunod na mangyayari at gagawin. So ngayon po, bibigyan po kayo ng pagkakataon, maturuan pa kung paano pa po kayo magpa-participate sa pamamahala o in governance. Tsaka po, ano po yung magiging role ninyo sa ibang aspeto po ng pamamahala ng ating city government. So yun po special feature ngayon, yung pong CSO Capacity Development Program. So yan po ay mangyayari between October until December. So totoo na po, nakuha ko na po yung mga modules na gagamitin para mas mapalakas yung mga CSO natin para sa taong, para po sa period 2025 to 2028. Okay, next slide. Okay. Sa selection po ng representatives local special bodies, dapat po ito ay nangyayari first week of September. Sabi ko nga sa inyo, na-late na tayo ng konti. Hindi ng konti, medyo late na kasi tapos na ngayon ng buwan. After the application process, all accredited CSOs shall be called for a meeting on the selection of representatives to the local special bodies. Ito po yung ginagawa natin ngayon. Okay, next slide. Within the second week of September, above said meeting with the executive officers or with the duly authorized representatives of all accredited CSOs shall be held, where such groups shall choose from among themselves the representative organizations of the local special bodies. Kaya po napansin ninyo, ang tinawag lang natin ay Pangulo o President ng bawat organization. Kasi po, ang mahirap po sa mga meetings, pagpupalit ng palit ng mga miyembro. Kaya po, magkagawa po kayo ng resolution kung sino po ang official ninyo na representative sa mga bubuin natin special body. Hindi po pwedeng paiba-iba at papalit-palit na nagre-represent sa mga meetings. Kasi po nawala po yung continuity sa programa, pagpapalit ng palit ng representative. We also like to acknowledge the presence of Kasana team. Good morning, ma'am. Next slide. During the same meeting and orientation, the functions of the local special bodies and the responsibilities of the CSO that will be selected shall be conducted. So mamaya po, bago po tayo pumili, ipapaintindi po muna namin sa inyo ano po ang trabaho o role ng special body. Bago po, Local Development Council. Bago po tayo mamili kung sino magiging representative doon, ipapaliwanag po muna natin ano ang papel at galapanin ng Development Council doon sa programa. Next. Okay, the executive officers or the duly authorized representatives of the selected CSO shall designate their principal or alternate representative
representatives to the LSPs where they are to sit as members. Okay. Kung sakali po na kayo ay mapili, ng inyong organization ay mapili na representative doon sa isang special body, kailangan niyo po magpasa ng isang resolution kung sino po ang inyong official na representative as your principal representative sa special body na yan. At sino po ang kahalili o papalitan kung sakali po na hindi kayo makadala. Hindi po pwedeng sa isang special body na kung saan kayo napili ay paiba-iba ang representative. So, yun lang, ang i-honor lang po at ang i-authorize lang na umattend sa meeting kung sino lang po yung principal at yung official representative. So, dalawa lang po ang pwede. Hindi ko tulad ng dati na pwede tayo sobrang dami. So, isa o hanggang palitan lang po yung dalawa. Kasi po, napansin po rin ng national government sa kadalasan po mga pagpupulong, ang isa pong organization ay masyadong maraming kasama minsan. So, kailangan po ay, kung sino po official na representative, yun lang po mag-a-attend. Lalo na po sa peace and order, madalas po dyan ay medyo confidential yung pinag-uusapan. Hindi ko pwede marami ang nakakatinig. So, yun po yung mga, at saka may mga bagay po na pwede po natin madinig, pero kung binigyan po natin information sa iba, na iba po yung information, doon po nagkakaroon. So, kaya po medyo iniingatan natin ngayon mga information coming from us para po maayos yung implementation ng program. Next slide. In no case, hindi po pwede shall an organization or a representative thereof be a member of more than one local special body. So, hindi po pwede na dalawa o tatlo ang inyong sasalihan na organization o special body natin. Isa lang po ang pwede bawat sa organization. Okay? Halimbawa po, sa ating Development Council, kailangan po ay 1/4 noong kabuuan ng ating Development Council ay CSO. O, galing po sa inyo. Tapos, hindi na po kayo pwede maging member ng POC, hindi na kayo pwede maging member na health board o kaya po ng school board. Yeah. Isa lang po ang pwede. Okay? In cases where there is a limited number of residencies, hindi ko na po kailangan discuss kasi sa atin po hindi naman limited ang bilang. Sa atin nga po ay napakaganda at maraming nagpa-participate na CSO. Hindi katulad sa ibang bayan, konti lang po ang na-accredit ng sanggunian na CSO. Okay? Lipat na po tayo sa slide. Okay? Hindi rin po pwede na ang isang representative organization na isang empleyado ng gobyerno. So, meron po ba dito empleyado ng gobyerno? Government employee? Pag po government employee, hindi po automatic po, hindi po allowed na maging miyembro ng ating local special body. Bakit po hindi pwede? Gawa po ng conflict of interest. So you'd like as much as possible na ang magpa-participate po ay wala na sa gobyerno. Iba po kasi ang perspective o pananaw kung ikaw po ay galing sa gobyerno at ikaw po ay isang outsider. Kaya hanggat maaari ay hindi po natin binibigyan ng pagkakataon na alam mo na kung paano sa sistema sa gobyerno, ikaw pa rin mag-represent. So medyo iba po ang dating doon. Okay? Conflict of interest, pursuant to Section 1, Rule 10 of the Rules Implementing the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, yan po yung Republic Act number 6713. Okay? Being implemented by the Civil Service Commission. Next slide. The term of office of a selected representative shall be coterminous with that of the local chief executive concerned. Kaya po, nung natapos ang term ni Mayor John, nag-end din po yung ating pagiging member ng CSO. Okay, kaya po ngayon kailangan po natin uli mag-issue ng bagong executive order para mag-start na po ang term ninyo as member ng mga local special bodies. Next slide. The CSO desk officer. Okay, wala po tayo nito sa ating city. Dapat magkanta ng CSO desk officer. Yung CSO desk officer po, siya po nag-handle yung lahat ng
problema, lahat ng gustong mangyari, lahat ng suggestions, lahat ng recommendations ng iba't ibang civic society organization. So sa ngayon po ang ating CSO desk officer ma-acto ay ating planning office. Pero dapat po mag-appoint at mag-designate ng isang CSO desk officer. Kung wala pong CSO desk officer, kailangan po mag-elect ng kailangan po na bumuo ng isang People's Council. Okay, ang People's Council po ay samahan ng lahat ng CSO at pipili kayo ng Presidente o Pangulo. At sa lahat po ng concern ng CSO ay sa kanya idadaan bago ipapaabot sa ating city government through our city mayor. Yan lang po ang kailangan mailinawin kay Mayor kung may gusto niya na bumuo ng isang local People's Council na kung saan kayo ng CSO ay mamimili at mag-i-elect ng isang Pangulo. Pero kayo po, tingin niyo po, kailangan mo natin magkaroon sa People's Council para hindi nagkakagulo, lalo na po yung mga, may pasensya na po, maraming conflict sa mga HOA. Kailangan po siguro i-federate din natin yung mga HOA natin para po hindi tayo medyo nagkakaroon ng conflict minsan. At yung mga iba po natin, dapat po nagpapa-accredit din po tayo sa barangay. Kasi accreditation process din po sa barangay. Kung ating pong samahan ay barangay-based, dapat po mauna tayo pa-accredit sa barangay. Hindi po agad sa city. Okay, so sa pagbuo naman po ng Development Council ng barangay, pwede rin po tayo maging member. So ngayon po, ang magiging policy po natin, kung hindi po accredited ng isang CSO, hindi po natin siya pwede gawing member ng iba't ibang council. For example, we have our Solid Waste Management Board. Yun po konseho na nag-uusap sa pangalaga ng kapaligiran. Kung hindi po kayo accredited, hindi po namin kayo member ngayon sa Solid Waste Management Board. Meron tayong City Anti-Drug Abuse Council. Kung hindi po kayo accredited na CSO, hindi po muna namin kayo priority as a member ng CADA o City Anti-Drug Abuse Council. Ang uunahin po natin ng miyembro ng ating mga iba't ibang konseho o councils o ibang mga samahan sa city government ay yung pong mga accredited para hindi fly-by-night makukuha natin ang partners sa mga programa. Okay? The CSO desk officer, shall cause the documentation of the proceedings and submit an official report ng Annex RD sa ating guidelines to the provincial governor or city mayor, as the case may be, having furnished the presiding officers of the Sanggunian within 2 working days after the meeting. So, 2 days after po nito, magsasabihin po dapat ng report sa Sanggunian sa mga nangyayari kung sino po yung na-elect na mga local special bodies natin. Next slide. Said report should also be posted in at least 3 conspicuous places within the city and posted at the LGU bulletin boards, LGU website, social and/or print media. So whatever transpires and whoever will be selected in our meeting today, ipopost po natin yan sa 3 highlight na lugar at saka po sa ating social media. So ipopost po natin natin. Next slide. Okay, in the selection of CSO representatives to the Local Development Council, the following should be taken into consideration. Ito po, kung kayo po ay sa Development Council, ito po yung mga medyo kailangan natin tingnan at i-observe. Membership in the Local Development Council must have representatives from the women's sector. So dapat po makakuha tayo ng isang representative na babae doon sa ating para sa Development Council natin. Okay, at least 40% of the fully organized council shall be composed of women pursuant to Section 11B of RA 9710, known as the Magna Carta of Women of 2009. So, yan po ang kailangan nating ma-assess consideration natin. Okay? At least 40% po ay kababaihan ang maging member ng ating Development Council, as embodied under the Magna Carta for Women. Next slide. Similarly, other existing laws enacted and passed
subsequent to the passage of the Local Government Code that further defined the composition of the LDC and other special bodies such as but not limited to RA 8371 or the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, RA 8435 or the Agriculture and Fisheries Modernization Act. Kaya po, meron pong sektor na mag-represent sa grupo po ng magsasaka doon sa agricultural sector, doon sa ating Local Development Council. Okay? Involving the inclusion of the basic sectors in the LSP, especially in the LDC, and RA 7277 involving persons with disabilities in the plan of government programs should apply as relevant in this section. So, yung dapat po may representative po tayo from the persons with disability. Meron po ba tayong sector ng PWD? Ayun, ay sa kilala naman na po. So, dapat po ay maging member siya ng ating Development Council. Yung pong mga kababaihan natin, kailangan po 40% as I have said kanina ay maka-represent po sa ating Development Council. Next slide. Representatives of CSOs operating in the city, as the case may be, shall constitute not less than 1/4 of the full organized council. All provinces, cities, and municipalities are encouraged to increase the membership of representative organizations to 1/2 of the fully organized council to further expand citizen participation. Dati po, ang ating Development Council po ay 1/4. Dapat ay mga CSO. Ngayon po, ang encourage po ay 1/2. Halimbawa po, sa ating Development Council, ang membership po kasi niyan ay ang tagapangulo natin ay ating mayor. Siyempre, ang pangalawa po ay representative ay ang ating sangguniang chairperson on appropriations. Tapos, may tatlong punong barangay, 35, at isang representative from the congressman, 36. Dapat po dyan ay, nasa batas po, 1/4 dapat. Pero base po sa guidelines, at encourage po ay 1/4. So, ano po ba ang 1/4 ng 36? 9. Okay? Dahil po sa memo, ang sinasabi na ay at least sana ay 1/2. Okay? Kaya po, instead na siya, 18 po ang hinihingi para maraming participation ng ating mga CSO sa programa ng pagpaplano ng ating lungsod o ng ating syudad. Maliwanag po yun? Yes, sir. Increase membership po ang encourage. Next slide. Okay, in selection of CSO representatives to the local health board, the following should be taken into consideration. Sabi na po kasi ng chairman natin. As housing, so sa health board naman po kung saan sa natin naman po ay nag-represent din, ito po ang kailangan maging pamata standard natin. The representative organization should be involved in health services or composed of individuals that have competencies that are related to or may contribute to the functions of the local health board. Dito po, meron po ba tayo dito nakasama na CSO na involved sa health services? Ayan. Dati na-remember naman meron po. So, at least ma'am, meron tayong nakasama sa local health board. Okay, next slide. Okay, all the provinces, cities, and municipalities are encouraged to increase the membership of representative organizations to 1/2 of the full organized local health board to further expand citizen participation. Such representative organizations shall represent sectors such as, but not limited to, okay, IPs, ICCs, agriculture, transport, housing, education, environment, face-to-face organizations, citizens, PWDs, women, LGBTQIA, and LGBTQIA+, and the youth. So lahat po hanggang maaari ay lahat ng sectors ay represented to encourage po general participation. Okay? Increased representation from private sectors such as private hospital teams is also encouraged to contribute to the integration of the province-wide and city-wide health system pursuant to Section 19 of RA 11223 on the Universal Healthcare
Sige po, kaya po, hanggang maaari sana ay nasa maraming pong participation ng ating mga CSOs. Next slide. All provinces and municipalities are also encouraged to invite as non-voting members representatives from the private sector, such as the business community, si Ayos sa business sector, private academic institutions, civic organizations, people's organizations, and civil society to share their expertise and resources. Okay? Baguhin na po natin ang konsepto na pag po tayo ay nagbubuo ng ating local special bodies, particularly yung ating Development Council, ang perspective po ay kung ano po ang makukuha ko out of being a member. Ang titignan po dapat natin paano makatulong para sa development ng ating city. Remember, kayo po ay kailangan makatulong at maging partner, hindi po kayo nauupo lamang doon as representative, kundi partner po sa pag-unlad ng ating lungsod ng ating city. So, napaka-importante mo ng role natin. Okay? Next slide. In the selection of CSR representatives in the following local school board, the following should be taken into consideration. Recognize ko na po si Jay. Hindi ko na bagay. Alam na po, si Jay. Yan, salamat po. The local school board should have representative organizations from parent teachers associations and teachers organizations and organization of non-academic personnel of public schools in the locality and other organizations involved in education service. Yung PTA po ay kukunin pa namin, yung PTA president, yung PTA president po natin ngayon, yun ba? Sa mga consensus po, chairman natin ng school board. Ayan. So, kailangan po natin PTA president as our member. Tapos po, yung galing po doon sa public school teachers, sa non-academic personnel, hanapin pa lang po natin din sila para makuha yung ating school board. Okay, so bukod po doon, meron po dito involved sa education. Wala po. CSO who is involved in education services. Ayun na, saan natin saan? So, okay, so yun, kung si Martin Peck, siguro natin sila makausap po yung part ng ating bubuing school board. Okay, next slide. All provinces, cities, and municipalities are encouraged to increase the membership and decision natin kanina. The organized school board to expand membership beyond those stated in item 4.4.30 to further expand citizen participation such representative organizations shall represent sectors such as not limited to ICC, IPs, citizens with WDs, etc. Kasama po yung ALS and early childhood care and development ng ating ECCD. So, pati po yung, di ba meron tayo mga daycare? Yeah, kasama po yung mga association doon. Next slide. All provinces and municipalities are encouraged to invite as non-voting members representatives from the private sector, such as the business community, private academic institutions, school governing council, civic organizations, people's organizations, and civil society to share their expertise and resources. So, tumalawin ang tumalawak ang ating membership. Next slide. Okay, sa Peace and Order Council naman po, in selection of 3 organizations for the LPOC. So, 3 po ang magiging membro ng Peace and Order Council from the CSO. Doon po sa magiging membro ng POC, dapat po makakuha muna sila ng security clearance. Hindi po pwedeng maging member kung hindi po siya na-evaluate at na-check ng Philippine National Police at saka mga partners natin from the military para kung check yung background check po yung tao kasi po hindi po pwedeng mapasok tayo ng mga makakaliwang grupo. Kasi may mga cases na po tayo na gano'n na nagme-member po sa Kusar Council kasi nakuha nila ng information kung saan po may problema, saan may binububuong ng organization na lumalabas sa gobyerno.
So kaya po kailangan ko makakuha ng security clearance bago maging member ng POC, Peace and Order Council. Okay, sa 30 bibigyan natin mamaya. Okay, this shall be chosen in adherence to Article 63E of the Implementing Rules and Regulations of RA 7160, Section 1 of Executive Order Number 309, Series of 1987, as amended by Section 1B and D of Executive Order Number 773, Series of 2009, and other relevant administrative issuances from the National Peace and Order Council, such as but not limited to the issuance of security clearances and shall come from the CSOs that fall under the definition which is provided in Section 3.1 of this Memorandum Circular. So marami po tayong kasama na may kinalaman sa Peace and Order at sa hopefully po kayo po ay ma-elect din natin at may isama natin. Next slide. So yung distribution po ay hintayin natin maya-maya kasi po medyo wala pa sila ba? Sige, next slide na muna tayo. So muna na po tayo sa pagpili ng mga representatives for our local special bodies. Unahin po natin, next slide. Ayan, ito po yung apat na kung saan po tayo pipili ng ating mga representative na CSO. Ulitin ko, Local Development Council. Ikalawa po ay Local School Board. Pangatlo po ay Local Health Board. At panghuli po ay ang ating Local Peace and Order Council or LPOC. Okay? Para simulan yung ating, sige next slide, ang ating pagpili ng mga CSOs. Ulitin ko po ang proseso natin, ipapaliwanag muna kung ano ang trabaho ng special body. Tsaka po tayo mamimili. Okay? So tatawagin ko po ang ating kasama from Planning Office, si Perdy, para explain ko ano yung Local Development Council at ipapasilitate din po natin na tulungan ko mamaya sa pagpili ng civil society organization coming from him. So Sir Perdy, sana walang pa po natin. Acknowledge po natin yung presence ni Consigliere Claire. Magandang umaga po sa inyo po lahat. Sa pangalan po ng aking boss, si Gil Video. Pasensya na po kasi biglaan. Tinatapos niyo po yung annual investment plus ako yung local development investment plan para po sa nalalapit po natin City Development Council meeting. Maraming po salamat sa inyong pagdalo. Tubod po kaming nagaganap dahil kayo po ang isa sa susi para sa development programs ng ating siyudad. Akin po ipapaliwanag na ano po ang function ng City Development Council. Pasensya na po, biglaan. Hindi ko kalain ako magsasalita dito. Ang City Development Council po ay inaatasan to formulate socio-economic development plans, public investment programs, and policies for the city. So, magkumalaw po, lahat po ng mga sektor na binanggit, local bodies, lahat po sila ay kasama sa Local Development Council. Ito po ang it appraises the priorities development program and project, formulate incentive to private investment, coordinate and monitor and evaluate development activities. So, kung napapansin niyo po, meron mga pupunta sa mga barangay na nagpo-monitor ng mga project. Kasama po sa function po yun ng Local Development Council. It serves as a multi-sectoral. So, multi-sectoral po. Lahat po ng sector, pagsasama-samahin po natin sa Local Development Council para maging bahagi po kayo sa pagkagawa ng mga polisiya, magkakaroon po kayo ng boses sa ating local na government. So, importante po kayo sa amin para sa ating city development building. Mag-a-assist po ang Local Development Council sa ating legislative body po, sa ating mga konsihal. Katulong po namin sila para
araw ay portrait ko ang mga bagong polisiya sa mga investment na ibibigay natin para dumami po ang mga investor na pumapasok sa ating syudad.